Gusto ko sanang itanong ito. Sino para sa inyo ang the best na Pangulo? PBBM o PRRD? Bago kayo mag-comment, panoorin nyo muna o kaya pakinggan nyo muna ito. Pakinggan natin. Reduce the price of rice by up to 7 pesos. Bawa yung bigas, yung aking pangarap na sinabi na nung bago akong upo na sana mapababa natin ang presyo ng bigas ng 20 piso. Bongbong Marcos, bangag noon. Ngayon, presidente na, bangag na rin ang presidente. May drug addict tayo na presidente. This is a statement ni President Duterte last night. Drugs and initiative. And I'm urging you to resign. Resign po. I think it's the fentanyl. Fentanyl is the strongest painkiller that you can buy. It is highly addictive and it has a very serious side effects. And PRRD has been taking the drug for a very long time now. When was the last time he told us that he was taking fentanyl? Mga 5-6 years ago. Something like that. After 5-6 years, that has to affect yun. Kaya kalagay ko, kaya nagkakaganyan. So, you know, I hope his doctors take better care of him. Hindi pinababayaan itong nagiging problema. But sir, can you categorically deny that you're involved in drugs para matapos ng... Even dignified. My age, ako hindi masyado. Kasi nagmamariwana ako para Para sa inyo mga kababayan, sino ba ang dapat mong igalang or sino ba ang dapat mong bigyan ng mataas na antas ng respeto sa dalawang ito? Kalimitan ng mga nagdaang Pangulo ay bumabalik sa buhay pribado. Pero may mga ilan din na parang buhay na nila ang pagiging politiko. Di ba? Kaya ang ginagawa ay tumatakbo sa ibang posisyon sa gobyerno para ikangay, laging may boses sila. Alam niyo, minsan naaawa rin ako dito sa Pangulong BBM natin. Sa kabila ng mga magagandang programa at mga ginagawa ni PBBM, may mga mangilan-ilan pa rin na pilit siyang sinisiraan. Hindi lang siraan, kundi ang masaklap dito, pilit pinapatalsik sa pwesto ang Pangulo. At ang nakakalungkot nito, ito ay pinapangunahan pa ng dating Pangulo. Mga kababayan, kung napapansin po ninyo, sa halos 2 taon pa lang, o 2 taon na ngayon di ba? Ay napakarami nang nagawa para sa bansa. Alam niyo ba na si PBBM mismo ang nagsilbing salesman ng Pilipinas, na kung saan ipinapakilala ang bansa natin bilang investment destination sa lahat ng mga bansa na kanyang pinupuntahan. Pinalakas din ang mga diplomatic relation ng Pilipinas sa ibang bansa. Kaya tayo ngayon ay naging kaibigan ng marami. Isa pa, ay napakaganda itong binitawang salita ni PBBM before. Yung hindi ko isusuko kahit 1 pulgada na teritoryo ng bansa. Ngayon, ginagawa po niya ngayon at naninindigan siya laban sa pananakop nitong China. Hanggang ngayon, patuloy pa rin ang mga programang pabahay. Yung mga pamimigay ng lupa sa mga benepisyaryo at marami pang programang pang-infrastruktura. Pati ngayong drug campaign ni PBBM ay napaka-epektibo kahit tahimik pero gumagalaw nga. Ganyan trumabaho ang Tigre ng Norte. Pero sa kabila ng lahat ng yan, bawat galaw at desisyon ng Pangulo ay depektibo. Bumabalintong kung tawagin nga ng iba dyan. Alam niyo mga kababayan, sa totoo lang, natatawa ako dito dahil halos lahat yata ng kasalanan sa gobyerno o kaya hindi man sa gobyerno, lahat ang sisi dito kay Presidente. Tingnan po ninyo yung maisog rally sa Bustos, Bulacan na hindi natuloy. Sino ang sinisisi? Administrasyon. Si Bongbong Marcos na naman, si Presidente. Anong kinalaman naman ni Presidente dyan? Kulang na nga lang na ibintang pa kay PBBM yung kasalanan na kung saan may nagpatuli. Ay, pasensya na po kayo. May nagpatuli, nangamatis yung tinuli.
eh baka magiging kasalanan pa ni PBBM yan. Open po ang comment section natin para sa lahat. Pero sana, nakikiusap ako, gawin lang na maayos at respectful naman ang bawat komento. Maraming salamat sa panunod.